Ha? Bakit mo hinawakan ang aking kamay? Bitiwan mo. Pearly, gusto kita. Teo, wag. Pearly, Wag din mo. Diyos ko, bigla na lang umilit ang aking gusto kita, pakiramdam. Pearly. Hindi ko kayang hadin Sana, ang ginagawa ni Teo sa pagbigyan mo ako. Teo. Pearly. Teo. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Ay, mabuti na lang. Natapos na ang semester. Makapagpapahinga muna ako bago ako magpa-enroll. Hindi na ako babalik sa Maynila. Lalo na't maraming mga adik doon at mga masasamang tao. Kaya delikado na ron. Pearly Iha. Nandito ka pala sa Salas. Akala ko ba, babalik ka na sa Maynila? Ayoko na pong bumalik doon sa Maynila, Mami. Ha? Bakit? Anong dahilan? Ang ibig mong sabihin, titigil ka na sa iyong pag-aaral? Hindi naman po. Dito ko na itutuloy ang aking pag-aaral. Magulo kasi ron eh. Maraming droga. Ang daming nalulong. Kaya laging gulo ang hanap nila. Baka matsambahan pa ako sa labas. Ganun ba, Iha? Kung ganyan, mas mabuti ang mag-ingat ka, Iha. Kung natatakot ka, di sige. Dito ka muna. Dito mo na lang ipagpatuloy ang iyong pag-aaral para sigurado na hindi ka mabiktima ng mga adik. At isa pa, Mami, maraming hold-upper na naglipa na sa paligid. Hindi naligtas ang mga estudyante na gaya ko. Diyos ko, anak. Buti na lang at umuwi ka na dito kaysa mabiktima ka pa ng walang pusong mga tao na nanguhanap o kaya nanginginlap ng mga dalaga para ibenta at magkapera. Oo nga po eh. Kaya dito na lang ako sa atin. Dahil marami namang school dito na pwede kong pasukan. Kaysa mapahamak pa ako doon. Kaya dito na lang ako sa probinsya natin. May kumakato. Sino kaya to? Wala naman na kung marami nagpupunta rito. Sandali lang, nariyan na. Pearly? Ikaw nga ba? Akala ko kung sino na ang dumating. Halika, pumasok ka muna. Salamat. Ang akala ko, hindi mo na ako kilala. Ang alam ko, nakalimutan mo na ako. Ikaw nga dyan ang nakalimut eh. Alam mo, nagtatampo ako sa'yo. Dahil umalis kang hindi man lang nagpaalam sa akin. Alam mo naman na ikaw lang ang kaibigan ko. Hindi ka rin nagtitik sa akin. Pasensya ka na ha. Biglaan kasi ang pangyayari at si Mami ang nagdesisyon. Kaya hindi ko na nakuha ang number mo. At saka alam mo, nag-aaral ako mabuti. Kaya hindi ko na hinarap ang ibang bagay na gaya sa'yo. Sige. Umupo muna tayo. Saka mo ikwento sa akin ang lahat ng ginawa mo doon para maalis ang tampo ko sa'yo. Ang alam ko ay may nobyo ka na siguro at doon mo ibinuhos ang iyong panahon. Hindi. Pero alam mo, huwag kang mag-alala. Dahil dito ko na ipagpapatuloy ang aking pag-aaral para lagi tayong magkasama. Ha? Totoo, best friend? Magsasama tayo ulit sa pag-aaral? Sa koleyo? Oo. Sige, friend. Para maging masaya ako ulit. Aba, Pearly, akala ko ba magpapahinga ka doon sa kwarto mo? Hinahanap kita pero wala ka kanina. Saan ka ba galing? Kuwan po, Mami. Pinuntahan ko yung matalik kong kaibigan. Kasi nagtatampo na siya sa akin dahil hindi man lang ako nagpaalam sa kanya. Ganun ba? O ano, Iha? Kakain ka na ba?
Maghahain na si Usa. Hindi na ako kakain, Mami. Dahil lumabas kami ni Charis at kumain kami doon sa paborito naming restaurant. Kaya doon muna ako sa kwarto ko, ha? Oo nga pala, Iha. Kailan ka ba magpapa-enroll dito sa kolehiyo? Para alam kong ihanda ang mga kailangan mo. Siguro sa susunod na araw na lang. Sabay na raw kaming dalawa ni Charis na magpa-enroll. At alam niyo ba, Mami? Tuwang-tuwa siya nang malaman niyang hindi na ako babalik sa Maynila. Siyempre masaya siya. Dahil may kasama na naman ang gagana. Gaya ng ginagaw ninyong dalawa, di ba? Hindi bali, Mami. Hindi naman namin pababayaan ang aming pag-aaral. Oh, Charis. Parang masaya mukha mo. Ano bang dahilan? Pwede ko bang malaman? Siyempre, tuwang-tuwa ako dahil dumating na yung matalik kong kaibigan na sinasabi ko sa'yo. Ganun ba? Saan ba galing ang kaibigan mo? Matagal naman na hindi kayo nagkita? Oo, Dio. Kalain mo? Mahigit na 2 taon. Kahit text eh, wala. Dahil hindi na siya nagkapagpaalam sa akin. Akala ko nga, nakalimutan na niya ako. Yun pala, doon nag-aaral sa Maynila. Kung hindi niya alam ang number mo, di sana sinulatan ka man lang. Para alam mo ang dahilan. Kung bakit hindi niya naharap na sulatan ka o mag-text. Ang sabi niya, pinagtuunan ng pansin ng pag-aaral niya. Kaya, hindi siya nagpaalam sa akin. Sana kapag masyal tayo, isama mo. Para makilala ko naman siya. At nang may mga kakwentuhan naman tayo. Talagang ipakikilala kita. Dahil may usapan kami na hindi kami makikipagrelasyon hanggat hindi pa kami tapos sa aming pag-aaral. Ako ang unang sumira sa usapang namin. Hindi ka naman siguro sisisihin ng kaibigan mo, no? Siyempre, nagmahal ka lang naman. At alam ko na mauunawaan ka niya. Kaya huwag kang mag-alala. Dahil ang pangakong minsan, napapako. Deo, saan ka ba galing? Hindi ka man lang tumulong sa itay mo doon sa bukid. Ang inay naman. Huwag na rin akong pilitin na magtrabaho sa bukid. Sige, sabihin mo sa akin, saan ka ba galing? Gumala ka na naman ba? Nakasama ang mga kabarkada mo at inatubag niyo ang inyong pagliligaw. Bakit ba kung maligaw ako, inay? Bawal ba? Hindi pa naman ako mag-aasawa eh. Basta lang, gusto ko may matawag na nobya ko. Para hindi naman ako kantsawan ng mga kaibigan ko. Yan ang mali. Uunahin mo pa ang manligaw kaysa aasikasuhin mo ang paghahanap ng trabaho para hindi ka pilitin ng itay mo na magtrabaho sa bukid. Kaya nga po, inay, lumabas ako. Dahil maghahanap pa talaga po ng trabaho. Hindi lang po ako gumala. Dahil alam ko na kailangan na magkaroon ako ng trabaho ngayon. Para hindi ako kutsain ng magulang ng babaeng niligawan ko. Hindi po ba, inay? Ay, ewan ko sa'yo, damuho ka. Pag hindi ka makinig sa payo namin ng iyong ama, ay, magtrabaho ka muna at mag-ipon para hindi ka humihingi sa amin ng iyong pang-date sa babae. Inay. O Isang, bakit hindi maipintay ang mukha mo? Para kang nawalan ng mahalagang bagay dyan, ha? Paano naman ang anak natin kasi? Wala nang ginawa kundi perwisyo sa atin. Ikaw kasi, kinakampihan mo noon pag pinagsasabihan ko, kinukonsinti mo siya. O, ngayon, ano? O, hindi ka na niya sinusunod. Kung ano ang gusto, yun ang ginagawa. Tigas ng ulo talaga. Kahit na sinabi ko na tulungan ka niya doon sa bukid, ayaw niya. Ayaw niyang umitim daw. Maghanap na lang daw siya ng trabaho. Talagang iba na ang ugali ng mga anak sa panahon na ito. Ayaw nilang lumusong sa putikan, sa bukid. Ang gusto nila, yung nasa lilim. Hindi mababad sa init ng araw. Oo, tama ka. Noong kapanahunan natin ay walang istambay na mga kabataan. Lahat tumutulong sila sa trabaho sa bukid. Pero ngayon, hindi na tumutulong ang mga kabataan sa mga magulang nila. Ay, nako. Kung may anak pa tayong iba,
ay baka matagal ko nang pinalayas ang damuhong yun. Ang iniisip ko na lang ay siya ang ating aasahan sa ating pagtanda at mag-aalaga kung hindi natin kaya at magkasakit na tayo at gabay natin sa ating pananatili dito sa ating mundo. Sana magtino at maisipan niya para naman may kabutihan siyang hinaharap. Para sa kanya din ang ating iniisip eh. Hindi siya maghihirap sa buhay niya pag hindi siya nagpursige na maghanap ng trabaho. Ano na kayang mabuti natin gawin para magtino ang ating anak at hindi yung gumagala ang ginagawa at panliligaw sa mga babae na wala naman siyang permanenteng trabaho. Ano kaya, Isa? Mami, pupunta muna ako dun sa bahay ng kaibigan ko ha, habang wala pang klase. Alam niyo naman, kailangan mag-aral na. Pag nasa kolehiyo, hindi na ako makakagala pa. Oh, sige iha. Papayagan kita. Basta huwag lang kayong pumunta kung saan-saan dahil hindi ninyo kabisado ang lugar. Dahil delikado na ang panahon ngayon. Sa gaya din yung dalaga. Huwag kayong mag-alala, Mami. Hindi naman po kami gagala. Doon lang kami sa bahay nila at magkwentuhan. Naiinip na kasi ako dito sa bahay dahil aalis naman kayo para asikasuhin ang negosyo ninyo ni Daddy. Oo naman iha. Para rin sa'yo ang ginagawa namin. Dahil ayaw ko namin na maghirap sa buhay. Lalo na kung wala na kami ng daddy mo. Salamat po sa inyo, Mami. Dahil alam ko naman na mahal ninyo ako at mahal na mahal ko din kayo ng Daddy. Kaya huwag mong pabayaan ang iyong pag-aaral. Para ikaw ang mamamahala sa ating negosyo. Kung hindi na namin kaya ng daddy mo. Opo, Mami. Ipinapangako ko sa inyo. Talagang magtatapos muna ako sa aking pag-aaral bago ako makikipagrelasyon para walang istorbo sa aking pag-aaral. Sige, Mami. Aalis na po ako. Bes, buti naman at pumunta ka rito. Kung hindi, naiinip din ako dito sa bahay namin. Pagtapos ko na ang gawaing bahay. Ganon din ako. Kaya pinuntahan nga kita dito sa inyo para may kakwentuhan ka. At saka, hindi na tayo makakagala pagpasukan na, di ba? Tama ka, Bes. Dapat na ituon natin ang ating pansin sa ating pag-aaral para makatapos tayo. Oo, tama ka dyan. Alam mo, ipinangako ko kay Mami na magtatapos muna ako bago ko harapin ang pakikipagnobyo. Ha? Ang ibig mong sabihin? Wala ka pang sinagot? Nung nasa Maynila ka pa? Imposible, Bes. Imposible, Bes. Na wala pang nanligaw sa'yo doon. Meron, kaya lang. Busted silang lahat dahil ayaw kong paistorbo sa aking pag-aaral. Bes, tika. May pupuntahan tayo mamaya. Kaya, huwag ka munang umuwi. Para hindi malaman ng mami mo na pupunta tayo sa bayan. Ha? Ano naman ang gagawin natin doon? May bibilhin ka ba sa mall? Kaya nagpapasama ka sa akin? Huwag ka nang magtanong. Mamaya, malalaman mo kung ano ang gagawin natin doon sa bayan. Bes, kanina pa tayo dito sa restaurant. Hindi pa dumarating yung sinasabi mo sa akin na ipapakilala mo. Sino ba yun? Sige. Yes, ma'am. Aminin ko na sa'yo, Bes. Dali lang Pasensya ka na, ha? Kunin ko muna. Ang totoo ay, nobyo ko ang hinihintay natin. At ipagkikilala ko sa'yo. Ano? May nobyo ka na? Dali lang, ma'am. Ang daya mo naman. Di ba ang usapan natin, hindi pa tayo makikipagnobyo? Tiniis ko na iwasan ang mga lalaking umiibig sa akin dun sa Maynila. Pero ikaw, nakipagnobyo ka na. Kailangan na i-break mo na siya. Dahil istorbo lang yun sa pag-aaral natin. At sabihin mo, kaibigan mo lang kayong dalawa. Bes, pasensya ka na, ha? Pero, nailab ako kay... Ayan na siya. Ha? Siya pa na ang hinihintay natin. Mabuti na lang, nandito na siya. Janice, kanina pa ba kayo? Pasensya ka na kung naghintay kayo sa akin, ha? Oo, Deo. Kanina pa kami. Oo nga pala. Siya si Pearlie. Pearlie, kamusta ka na? Ang gwapo ng lalaking ito. At macho pa.
bigla na lang tumibok ang puso ko. Bakit? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Talagang napakagwapo ng lalaking ito. Parang hindi ko gusto na bitawan niya ang kamay ko na hawak niya. Bes, ano bang nangyayari sa'yo? Hoy, ano ka ba? Ha? At Cherise, Aquan? Ikaw talaga. Wala naman siya pala ang sinasabi mo na nobyo mo. Kumusta ka? Okay lang. Charis, mas maganda pala sa personal lang yung kaibigan mo. Oo naman. Pareho kami maganda. Alam mo, Deo, nung high school kami, maraming bumubuntot sa amin. Pero, nabigo sila lahat. Maswerte ka dahil sinagot kita. Dahil umiyak ka. Ikaw naman. Pati ba yan sinabi mo pa dito sa harap ng kaibigan mo? Hoy, mister. Bitawan mo lang kami ng kaibigan ko. Sobra na yan, ha? Oo, Charis. Pasensya ka na pala, Pearly. Medyo nawala kasi ako sa sarili ko eh. Ang mabuti pa, kumain muna tayo. Saka tayo mamasyal sa tabing dagat. Dahil miss na miss ko na ang aking kaibigan. Sige, habulin mo ako, Deo. Hindi mo ako kayang habulin. Kahit saan ka pumunta, hindi mo ako matatakasan. Nakakaingit naman silang Hindi ka dalawa. makaka- Ang saya-saya magtago sa nila. akin. Sige! Maraming lalaking umiibig sa akin. Umalis ka pa. Pero Sige, lumayo hindi ka man pa. lang tumibok ang puso ko. Hindi kita Pero titigilan. nang nakita ko si Deo, Kapag naabutan bigla na lang ako nakadama ng tunay na ewan ko kung pag-ibig. anong mangyayari sa'yo. Diyos ko, bakit ako nakadama ng ganito sa nobyo ng aking kaibigan? Bakit? Sige! Halika dito, Pearly. Palitan mo na ako rito. Ikaw naman ang makipaghabulan kay Dio. Pagod na ako eh. Suko ka na ha? Tinatawag nila ako. Kung pwede lang, makipagrelasyon din ako sa Deo na yan. Pero nakakahiya. Makisali ka Ano sa kayang akin, dapat Suso. kong gawin? Halika dito. Ano Huwag ka mag-alala, Pearly. Kung mapunta kami sa malalim, dito lang ako, ililigtas kita. Halika! Tama. May naisip akong paraan. Lalapitan ko na sila. Makikipaghabulan ako sa kanila. Sa ako nagagawin ang naisipan ko. Kawawa ka sa akin. Ay, Isa, nasaan na naman ang matinong anak mo? Ha? Sira ulo ka talaga. Bakit sabihin mo na anak ko lang si Deo? Anak natin ka mo Pareho lang yun. Paano? Pilosopo ka naman eh. O, asan na ba siya? Ay, hindi ko alam. Naman na kanya na layasero. Mahilig manligaw. Akalain mo ba? 4 daw ang nobya niya? Yun ang hindi niya namana sa akin. Dahil iisa lang ang niligawan ko. At ikaw lang yun, Isa. Sinong lulukuhin mo ako? Ang akala mo ba, hindi ko alam na naging nobya mo si Asyang na nagtitinda ng talaba at pati si Juana na pipe? At may nakakita sa inyo na naghahalikan kayo sa tabing dagat. Ano? Mayroon pa! Ay, yung hindi si ko yan. Mungo! Sinabi lang nila yun sa'yo. Para magalit ka sa akin. Kaya huwag kang maniwala sa mga inggiterong yun. Mabuti nga kung nagsasabi ka ng totoo. Pero pag nalaman ko na may chicks ka, tudas mo, puputulin kita, puputulin ko yan. Huwag mo ituloy, Isang. Alam ko na yan. Isang mahal ko. Kung puputulin mo ito, wala na akong gagamitin para paligayahin ka, Isang. Ay, huwag kang tatawa-tawa dyan. Nabibisit lang ako sa'yo. Kaya magtino ka. Pag natuklasan ko na niloloko mo ako, talagang puputulin ko yan. Habang mahimbing ang tulog mo. Naiintindihan mo? Huwag kayong lalayo sa akin ha. Baka mapunta kayo sa malalim. Huwag kang mag-alala, Deo. Ako lang siguro ang sasagipin mo. Dahil hindi ako masyadong magaling lumangoy eh. Ha? Ang ibig mong sabihin, hayaan mo lang yung kaibigan mo na malunod? Gano'n ba? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Kundi, magaling at mahusay lumangoy si Pearly. Anong malay natin kung magtagal na bababad sa tubig, mapapagod sa paglangoy-langoy niya si Pearly. Tingnan mo, ayos yun. Ha? Natuto ko sa pagkikipaghabulan sa mga alon. Oo nga ano. Parang ang galing lumangoy talaga, oh. Para siyang bata na tuwang-tuwa na naglalangoy. Oo nga eh. O ano, lapitan natin. Ha? Baka
mamaya mapagod. Di sasabihin natin na huwag siyang pumunta sa malalim. Huwag na. Nakakaya naman. Sa kaibigan mo na pagsasabihan mo siya. Alam naman niyang lumangoy. Basta, tingnan lang natin siya. Baka mapagod siya. Kaya, lapitan lang natin. Para sigurado. Kaya na. Sige, ikaw ang bahala. Pagod na ako Kaya kung ayaw mo pang umahon, ako na lang. Dahil nilalamig na ako Ayun, umahon na si Cherise. Pero si Deo, nandun pa rin na lumalangoy. Baka hindi ko mapigil ang aking sarili. Pwede kong lapitan at yakapin. Ginawa ko na. Pasulyap-sulyap din siya sa akin. At ngumingiti pa. Nagkakagigil siya talaga. Pero wala akong magawa. Kundi tingnan lamang siya. Hindi ko naman kaya agawin siya kay Cherise. Baka isumbong pa niya ako. Kaya eto, hanggang nakautingin lang ako kay Deo. Kali, nilapitan kita kasi makapagod ka na umahon ka na muna. Baka kung mapano ka pa. Hindi pa ako pagod. Masaya nga ako dahil isinama niya ako dito ni Cherise sa tabing dagat. Sana kayo lang dalawa pero nakaistorbo pa ako sa inyo. Huwag mo namang isipin yan, Perly. Kung sinong kaibigan ng Charis, sana ituring mo na rin akong kaibigan mo. Para hindi lang si Charis ang magiging kaibigan mo. Hindi ba? Salamat ha. Kung gusto mo akong maging kaibigan, alam mo, naghahanap din talaga ako ng maraming kakilala. Pero teka, baka magselos si Cherise dahil lumapit ka sa akin dito. Hindi naman siguro, Perly. Dahil nagpaalam naman ako sa kanya na lalapitan kita. Para may kausap ka naman dito. Habang nagpapahinga si Charis. Teka, hindi ba silosa si Cherise bilang nobya? Ano bang tingin mo sa kanya? Hindi naman. Nasa lugar naman kasi ang pagsiselos kapag nagmamahalan yung dalawang tao. Wala naman akong masasabi sa kanya dahil hindi naman siya selosa. Maswerte nga ako sa kanya Mabuti naman kung magkasundo kayong dalawa para maging maayos ang inyong relasyon bilang magnobyo at maging masaya kayo lagi. Teka nga pala. Ikaw, Perly, may nobyo ka na ba? Nasaan yung nobyo mo? Ha? Deo? Aba, hapon na. Hindi pa umuwi si Pearlie. Ang sabi niya, sasama lang niya si Cherise sa bayan at may bibilhin sa mall. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa siya umuwi dito? Ay, sana hindi siya magpapagabi dahil mahirap ang sumakay. Baka ang matsambahan niyang driver ay mapagsamantala. Ay, Diyos ko, huwag ninyong pabayaan ang anak ko. Dahil siya lang ang makakatulong sa amin ng daddy niya pag kami ay tumanda na. Sana, ligtas siya sa anumang kapahamakan para makauwi siya dito sa aming bahay. Siguro, namasyal pa sila ng kanyang kaibigan dahil matagal na hindi sila nagkasama. Kaya sinusulit nila ang pamamasyal dahil pagpasukan na, ay maging madalang na ang kanilang pamamasyal. Hindi bale. Malalawad ko rin kay Pearlie kung saan sila gumana. Sana, maisipan na niya ang umuwi. Ay naku, namiss talaga ni Pearlie ang mamasyal dito sa tabing dagat. Tignan mo, nagpahinga lang ng konti. Lumusong ulit. At ang sabi niya, lalangoy lang siya ng konti. Tapos, uwi na raw. Teka muna. May bibili lang ako dyan sa tindahan. Kaya, bantayan mo ang kaibigan ko ha. Baka kung mapano na siya. Oo, mahal. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako para tumulong at iligtas yung kaibigan mo. Kung sakaling malulunod siya. Sige ha. Huwag mong pabayaan ang kaibigan ko. Ikaw ang mananagot kung may masamang mangyari sa kaibigan ko. Sige na. Pumunta ka na sa tindahan para makabalik ka kagad dito. At may kasama ko sa pagbabantay dyan sa kaibigan mo. Okay mahal. Dito ka lang ha. At huwag kang titingin sa ibang babae para hindi kita hiwalayan. Naintindihan mo?
Ano? Ano ka mo naman? Ikaw, sapat ka na sa akin. Huwag kang mag-alala. Basta, yung bilin mo, sikasuhin ko yung kaibigan mo. At walang mangyayaring masama sa kanya. Wala. Aba, Isang, hindi yata umuwi kaninang tanghalian si Deo. Nako, sigurado na may pinuntahan na naman sila ng kanyang mga barkada at nilusob ang isang okasyon para makikain sila. Mabuti naman para makakain siya ng iba't ibang putahe. Sana nga na ang okasyon na yung ang pinuntahan nila ay maraming pagkain para hindi na makipag-date sa isang babae. Ay, hayaan mo nga si Isang. Hindi bale, titin na rin yun pag may asawa na. O di ba, hindi na ako gumagala nang tayo ay mag-asawa na. Siyempre, dahil bantay sarado kita, kaya hindi mo na magawang makagala ka. Pero paminsan-pinsan ay pumupuslit ka naman, di ba? Ha? Paano mo naman alam yan? Hindi ka naman umaalis dito sa bahay at hindi ka rin nakikipagmarites. Hindi mo lang alam, may mga mata ako. Buti na lang at nakikipag-usap ka lang sa kanila at hindi mo sila pinapatulan. Kundi, matagal ng putol yung manoy mo. Mahilig na matanda. Hindi tingnan mo. Iisa lang ang ating anak. Kaya hindi totoo yung sinasabi mo. Dahil ikaw lang talaga ang babae sa buhay ko. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Pag nahuli kita, tudas mo sa akin. Gagawin ko ang sinasabi ko sa'yo. Putol yan! Ay, saan pa kayo nagpunta magkaibigan? Ako din di pa umuwi si Ferdy. Buti sana kung ihatid siya ni Charis dito sa bahay. Hindi ko naman siya makontak. Hindi kaya maririnig na nagri-ring ang cellphone niya. Hindi bali. Mababasa rin niya ang text ko sa kanya para makawin na bago dumili magpalikit. Sinagadyat ang paglilibang nila para bang wala ng ibang araw. Ay, nag-aalala tuloy ako kay Pearlie hanggat di pa siya umuwi dito sa bahay. Nandito na ako sa malalim. Kunwari, nalulunod ako para iligtas ako ni Deo. Ngayon na ang pagkukunwari. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Tulong! Balik! Balik sa sili! Masakipin kita! Andiyan na ako! Balik! Kailangan maihahon kita dito! Malapit na ba? Tamang-tama. Malayos Sandali, dito sa kinarooran namin. Balik! Nilit niya ako. Para hindi siya titigil sa ginagawa niya sa akin. Pearlie! Pearlie! Huwag mo tigilan ang ginagawa mo sa akin. Pearlie! Bakit? Ha? Anong nangyari kay Pearlie? Halika dito, Janice. Nalulod si Pearlie kasi. Halika. Diyos ko, kung mabuti pa, isugod natin sa ospital. Dalan mo! Nakakainis naman si Charis. Dumating agad. Pearlie, anong nangyari sa'yo? Pearlie! Bes, kun kasi... Nagkumari ako na hindi ko alam ang nangyari.
Charis, ano nangyari sa akin? Ay, nako. Salamat. Bumalik na yung malay mo, Pearlie. Pearly, Bes, bakit? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka muntik ng malunod? Akala ko, marunong kang lumangoy kaysa sa akin. Ha? Ay, Kuan, Bes. Ano kaya idadahilan ko? Tama. Kuan kasi, Bes. Namanhidang pa ako kaya muntik na akong malunod. Ha? Ano? Ang mabuti pa. Umalis na tayo dito. Uwi na tayo. Halika na. Magpalit ka na ng damit mo. Ikaw lang ang umuwi. Maiiwan kaming dalawa ni Deo dito. Anong sinabi mo, Pearly? Ha? Ay, wala. Sige, umuwi na tayo. Baka hinahanap na kasi ako ni Mami. Halika na. Verdi, iha. Hindi ko na nabalayan ang pag-uwi mo kagabi. Anong oras ka ba dumating? Madaling araw na pa. Ay, hindi po, Mami. Pasensya na kayo, ha? Hindi namin kasi namalayan ang oras ni Charis dahil sa saya namin kagabi at magkasama kami uli. Ay, ganun ba? Oo nga pala. Maalala ko. Kailan ka naman magpapa-enroll? Kuan, Mami, parang tinatamad na akong mag-aral eh. Ano? Iisang taon na lang at matatapos ka na sa kurso mo. Titigil ka na. Paano na yan? Mami, nag-iisa niyo akong anak. Tulungan ko na kayong magnegosyo. Pwede, iha. Iba kung makatapos ka ng iyong pag-aaral. Di ba ang pangako mo sa amin ng daddy mo? Pagtatapos ka. Kaya huwag mong sirain ang pangako mo para matuwa kami ng daddy mo. Mami, Kaya sikapin mong magtapos, iha. Para sa iyo rin yan. At hindi ka maloloko ng ibang tao. Huwag kang umalis kayo, iha. At sasamahan kita na magpa-enroll. Ang gusto ko ay matapos ka sa iyong pag-aaral. pero Mami, ayoko nang mag-aral. Kung ano ang sinabi ko, sundin mo. Kung hindi, magtatampo ako sa iyo. Ha? Mami? Oh, Pearly. Bakit ka nakasimangot na dumating dito? Ano bang problema, ha? Si Mami kasi, pinipilit niya akong magpa-enroll para tapusin ko ang aking pag-aaral. Ha? Yan naman pala eh. Bakit hindi mo siya sundin? Di ba, sinabi mo sa akin na dito mo na itutuloy ang pag-aaral mo. Bakit hindi ka magpa-enroll? Anong dahilan, Bes? Kuan kasi, tinatamad na ako. At saka, ako naman ang magmamana ng aming ari-arian at negosyo, di ba? Kahit meron na, mas maganda kung patapos mo ang iyong pag-aaral. Siguro naman, ipinaliwanag ng mami mo ang dahilan. Oo, kaya lang, ayoko na talaga. Mas nalilibang ako pag namamasyal tayo. Alam mo, Bes, saka ka na maglibang ng gusto pag natapos ka na. Promise, magkasama tayo na mamamasyal kahit saan mo gusto. Basta, magtapos ka lang. Okay, Bes? Okay. Pwede ba, Charis? Huwag mo nang isama sa makalakad natin si Pearlie na kaibigan mo. Ha? Bakit Teo? May hindi ka ba nagustuhan sa kanya? Kaya, hindi na natin isama sa pamasyal natin? Hindi naman sa ganoon. Kaya lang, wala tayong pagkakataon na gawin ang gusto natin gawin sa isa't isa. Hindi ko naman gawa ng yakapin ka. Siyempre, maiingit si Pearlie kung naglalambingan tayo dalawa. Kaya, paminsan-minsan, huwag mo naman siyang isama sa mga lakad natin. Oh, sige. Ikaw ang bahala. Sa bagay, tama ka rin. Alam mo, pag inakbayan mo ko, malulungkot siya. Dahil wala siyang kayakap pag namamasyal tayo. Lalo na sa tabing dagat. Buti nga't wala siya ngayon dito. Kaya, masusolo natin ang oras na ito para sa ating dalawa. Ayaw mong kasama ang kaibigan ko? Para mapagsamantalahan mo ako, ha? O bakit? Ayaw mo ba? Magpapakasal naman tayo. Gusto na kitang makapiling, Charis. Dahil mahal na mahal kita. Alam mo, mahal na mahal din kita, Leo. Sana, hindi magbabago ang pagmamahal mo sa akin. Dahil hindi ko kaya napalitan kita. At asahan mo,
ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Ay alam mo Isa, napapansin ko laging may lakad si Deo. Saan ba siya pumupunta? Sinasabi ba niya sa'yo? Minsan ko nang natanong yan. At alam mo ba kung anong sagot? Syempre raw, lakad ng isang binata at isang dalaga. Ibig niyang sabihin, kasama niya ang kanyang nobya. Ha? Ang ibig niyang sabihin, may ipinapasyal na babae. At sigurado na gumastos na naman siya. Huwag kang mag-alala. Hindi naman siya humihingi ng pera sa akin para gastusin sa babae lang. Mabuti naman. Dahil kulang na ang panggastos natin sa ating pangangailangan. Pero hindi naman siya tumutulong sa atin. Wala naman tayong magagawa sa kanya. Kaya hintayin na lang natin na mag-isip siya na tayo ay kaawaan at magsipag na siyang makahanap ng permanenteng trabaho niya. Kailan pa kaya magtitino si Deo para hindi na tayo magkaproblema sa kanya? Kung kailan na nasa edad na, saka pa siya naging pasaway at hindi sumusunod sa atin. Saan niya natutunan yon? Di sa mga barkada niya na mga istambay at hindi rin makatulong sa mga magulang. Palalmunin pa sila at si Deo, pag nakapagtrabaho, kunti lang ibinibigay sa atin at ibang tao ang nakikinabang sa kanya. Sino kaya kumakatok na to? Baka si Buyog may nakalimutan. Sandali lang, nariyan na! Sino ka? Ano bang kailangan mo, iha? Magandang araw po sa inyo. Gusto ko sanang kausapin si Deo. Nandito po ba siya? Bakit, iha? Ano mo ba si Deo? May problema ka ba sa kanya? Wala siya dito. Kanina pang umaga umalis at hindi pa umuwi hanggang ngayon. Ganun po ba? Pwede bang hintayin ko na siya dito sa inyo? Kasi may importante akong sasabihin sa kanya. Halika. Pumasok ka dito sa loob. Pero hindi namin alam kung anong oras siya uuwi. Hindi po bale. Kung gagabihin siya, hindi ko na po hihintayin. Pakisabi na lang po. Ako si Pearly pala. Kaibigan ko po si Deo. Sige, kung hindi mo na siya mahintay. Pero kung gusto mong hintayin, halika dito sa loob para makaupo ka. Pero pasensya ka na dito sa aming bahay kubo, ha? Happy anniversary, Deo. Parang ang bilis lumipas ang buwan. Nang tinanggap ko ang pag-ibig mo. 1 taon na pala. Oo nga eh. Happy anniversary rin, sweetheart. Mabuti naman. At dito na sa bahay natin, iselebra ang ating anniversary. Hindi na tayo gumastos ng malaki, di ba? Oo. Teka, ano ba yung sinasabi mo sa akin tungkol kay Pearly? Ang sabi niya sa akin kung pwede lang, ayaw na niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Pero pinipilit siya ng mami niya. Kaya iyak siya ng iyak. Bakit daw ayaw na niyong mag-aaral? Tama naman yung sinasabi ng mami niya na dapat lang na tapusin muna niya ang kanyang pag-aaral. Kung mabuti pa, subukan mong kumbinsin siya para ituloy niya ang kanyang pag-aaral. Sige, bukas kakausapin ko siya. Susuyuin ko para lang may pagpatuloy ng kanyang pag-aaral. Para hindi naman masayang yung ilang taon na sakripisyo niya. Pearly, mag-usap na tayo ng masinsinan. Gusto kong malaman, ano talaga ang plano mo tungkol sa iyong pag-aaral? Mami, pakiusap po. Gusto ko munang ipahinga ang utak ko. Dahil tuloy-tuloy naman ang aking pag-aaral. Alam niyo naman na hindi ko inintindi ang bakasyon noon. Mami, kahit ilang buwan lang po. Tatapusin ko rin ang aking pag-aaral. Pero wag muna ngayon. Sige. Sasabihin ko muna sa iyong daddy kung ano ang desisyon niya, kung papayag siya sa gusto mo. Tulungan niyo naman ako, Mami. Gusto ko munang magbakasyon para malibang-libang din ako kahit papaano. Dahil diretso naman ang aking pag-aaral, diba? At saka, 1 taon na lang matatapos na ako. Okay, Iha. Pagbibigyan kita. Pero, tuparin mo yung sinabi mo
natatapusin mo ang iyong kurso para may diploma ka naman na maisabit dyan sa ating salas at makita ng ibang tao na may pinag-aralan ka. Opo, Mami. Promise. Gagawin ko ang pangako ko. Kailangan ko lang magpahinga ng konti para bumalik ang lakas ng katawan at isipan ko. Salamat sa inyong pag-unawa, Mami. Salamat. Anong sinabi niyo, Inay? May nagpuntang babae dito at hinahanap niya ako? Oo, may importante raw siyang sasabihin sa iyo. Mukhang mayaman ang babaeng yon. At sabi niya, kaibigan mo raw siya. Tama ba ang sabi niya, ha? Ano kaya ang importanteng sasabihin sa iyo? Baka naman, nililigawan mo ang babaeng yon, ha, Deo? Hindi ho, Inay. Tama ho ang sinabi niyo. May kaya po sila sa buhay. Kaya hindi ako bagay sa kanya. Baka paghalitan pa ko ng mami niya. At isa pa, hindi niya ako papatulan, Inay. Sabagay, tama naman. Nakita niya kasi ang ating kalagayan nang pumunta siya rito. At sigurado, hindi na babalik yun. Wala naman siyang sinabi na babalik pa para makausap ka. Siguro nga may problema yun na eh. At hindi niya nakita yung kaibigan niya si Charis. Kaya nga pumunta siya dito. Pero may pinuntahan ako kaya hindi niya ako nandito sa bahay. Deo, ito ang sasabihin ko sa iyo. Huwag mong papatulan yon. Baka ikaw ay mapahamak lamang. Dahil may kaya, sigurado na hindi ka gusto ng mga magulang doon. Baka kasuhan ka pa. Tandaan mo ang sinasabi kong ito sa iyo, Deo. Perli, ano bang problema mo? Sabihin mo sa akin. Huwag ka nang uminom. Baka malasing ka. Pagalitan ka ng mami mo. Alam mo, naiinis ako kay Mami. Hindi niya ako maunawaan sa mga gusto ko. Lagi niya akong kinukontra. Wala akong kalayaan. Alam mo, Perli, tama naman yung mami mo. Kailangan na tapusin mong pag-aaral mo. Para din sa kabutihan mo yan Pero tinatamad na ako mag-aaral. Kaya sinabi ko na lang sa kanya na magbabakasyon ako ng ilang buwan. Pero ang totoo, ayoko nang mag-aral. Perli, iba kasi kapag nakatapos ka Dahil re-respetuhan ka ng tao kapag may pinag-aralan ka. Dapat lang tapusin mo. Hindi na. Mas mabuti kung minom na lang tayo buong magdamag para malibang ako at makalimot. Tama na yan, Perli. Kailangan na kitang ihatid sa bahay ninyo. Tama na. Di Perli, ako tama lasing. Ayoko umuwi. Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Siguro, bakla ka no, ha? Hindi ako bakla, Perli. At patutunayan ko yan sa'yo. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Ayan. Siguro napatunayan ko na sa'yo na hindi ako bakla. Ganun lang ang kaya mong gawin. Ang akala mo, napatunayan mo na hindi ka bakla. Bakla ka! Bakla! Talagang sinusubukan mo ang pagkalalaki ko, ha? Sige, ibibigay ko sa'yo ang hinahanap mo. Hoy, Deo! Ano bang ginagawa mo sa babae yan? Ha? Itay? Andiyan pala kayo. Perli, pasensya ka na. Visit, turbo ang matandang yan. Sumisingit pala. Nakakainis. Turbo ang matandang yan. Hindi na tuloy ang ginawa ni Deo sa akin. Mabuti pa, uuwi na lang ako. Visit, napurnada pa. Ay, Deo, mag-usap nga tayo ng masinsi. Gusto mong sirain ang pagkabirhin ng dalagan. Anong malay mo? Baka makaisip na sila na ang habol mo ay ang yaman nila. Itay, siya po may gusto na may mangyari sa amin. Ininsulto niya ang aking pagkalalaki. Kaya patutunayan ko sana pero dumating naman kayo, humadlang kayo. Ay, dara lang yun ng kanyang kalasingan. Pero pag nawala na ang pagkalasing niya, ay magsisisi yun kung may nangyari sa inyo.
Ikaw talaga, Deo, hindi ka nag-iisip. Gagawa ka pa ng problema. Anong problema ang sinasabi niyo yun, Itay? Siyang tumayo rito sa atin eh. Hindi ba? Ay kahit bigyan mo naman sana siya ng respeto. Kahit hinamon ka niya ay huwag mong patulan dahil hindi mo alam kung ano ang magiging kapalit ng gagawin mo sa kanya. Oo po, Itay. Hindi na po mauulit. Tsaka, hindi ko naman siya gusto eh. Yun naman pala eh. Bakit gagalawin mo siya? Paano kung nagsumbong sa mami niya at kasuhan ka na ginahasa mo siya? Meron ka bang laban sa kanya? Tama na pong sermon na yan, Itay. Dahil hindi naman natuloy eh. Hindi, wala kayong problema. Hayaan nyo. Iiwasan ko ng babaeng yun. Hindi ka na matahimik dito sa bahay. Mula nang dumating ka dito, lagi ka nalang gumagala. Pati pag-aaral mo ay nadamay pa. Dahil sabi mo ay tinatamad ka. Pwede ba? Huwag niyo muna akong kausapin. Masakit ang ulo ko eh. Paano hindi sasakit? Uminom ka ng alak kagabi. Mali ang ginagawa mo. Mami, please. Lumayo kayo sa akin. Dahil lalong sumasakit ang ulo ko sa inyo. Ano? Ganyan na lang ang sasabihin mo sa akin. Walang hiya ka. Wala ka ng respeto sa akin. Kung ganyan, na wala ka ng respeto sa akin. Sige, lumayas ka sa bahay na ito. At huwag ka nang magpapakita sa akin. Ituturing na kitang patay. At ganun din, ituring mo na rin kaming patay na magulang mo. Sige! Kung yan ang gusto nyo, aalis na ako sa impyernong bahay na to. Dahil wala naman akong kalayaan eh. Ang gusto nyo lang ang nasusunod. Pero yung hiling ko sa inyo, hindi nyo pinagbibigyan. Sige na! Lumayas ka na dito! Lumayas ka na! Saan ako pupunta ngayon? Bakit ngayon ko lang nalaman na nasa abroad pala si Daddy? Hindi ko alam kung paano ako makakahingi ng tulong sa kanya. Malayo naman ang lugar ng aming mga kamag-anak. Sino ngayon ang pupuntahan ko para makahingi ako ng tulong sa kanila? Nahihiya naman akong humingi ng tulong sa kaibigan kong si Charis. Doon muna ako. Hanggat hindi ko pa alam kung saan ako titira. Sana tanggapin ako ng aking kaibigan. Sana. Boyong, parang narinig ko na pinagsabihan mo si Deo. Ano bang ginawa niya, ha? Ay, alam mo ba yung babaeng pumunta rito? At isinama niya dito? At ipinasok niya doon sa kwarto niya? Ha? Ay, ang ibig mong sabihin, itinala ni Deo kaya pinauwi mo yung kasama niya? Oo naman. Mukhang may kaya yung babae. Anong malay natin kung hindi nila gusto si Deo? At para mailayo ang anak, ay makakasuhan ng kidnapping o kaya rape, di ba? Paano naman kung gusto ng babae? Siyempre, hindi niya maisasama dito. Kung ayaw ng babae, hindi ba? Ay, kahit gusto pa. Bakit kung gagawa ng paraan ng magulang ng babae at takutin na dapat nilang kasuhan si Deo? Nang hindi totoo na ginawa ng anak natin, may magagawa ba tayo? Wala tayong pera tama isang na. para sa abogado. Basta sabihan natin si Deo na wag na niyang pakialaman ang babaeng yon para hindi siya mapahamak. Ganun lang yon. May kumakatok. Ba, bumalik yata si Deo. Ano naman kayang kailangan ng lalaking ito? Sandali lang, nandyan na! Ha? Ikaw pala, Pearly. Bakit may mga dala kang bag? Huwag mong sabihin na babalik ka na sa Maynila at iiwanan mo na ako. Ang mabuti pa, Bes. Papasukin mo muna ako. At dyan ko na sa loob ikikwento ang lahat. Kung ano talaga nangyari. Kung bakit nandito ako ngayon sa inyo. Sige, halika. Ano ba naman ito? At para yatang ang bigat ng mundo mo. Sige, maupo muna tayo. Saka mo sabihin kung ano talaga ang problema mo. Alam mo, pinalayas ako ni Mami. Kaya kailangan ko ang tulong mo, Bes.
Ha? Bakit ginawa ng mami mo yun? Anong dahilan? Pinagalitan ako ni Mami dahil sa pag-aaral natin. Kaya sinabi ko naman ang dahilan hanggat nabanggit niya sa akin ang aking pag-aaral. Pero sinabi ko na tinatamad na ako. Kaya nagalit ng gusto sa aking pagsagot-sagot sa kanya. Alam mo, Bes, lagi na lang ang gusto ni Mami yung nasusunod Kung ano ang gusto niya ang gagawin ko. Paano naman hindi ako makapagdidesisyon sa aking sarili? Naintindihan ko ang iyong damdamin. Sana, habang nasa piling ka ng iyong mami, hindi mo dapat sagot-sagutin. At mabuti naman ang gusto niya para sa'yo. Ang makatapos ka ng iyong pag-aaral. Alam mo, Bes, maswerte ka. Dahil hindi ka na nahihirapan na humanap ng pera para makapag-aral ka. Marami dyan ang gusto makapagtapos. Pero kapos sila sa pera. Oo, alam ko yan. Pero sobra naman ang paghigpit ng Mami sa akin. Kaya sa Maynila ako nag-aral para makalayo sa kanya. Pero hanggang doon wala pa rin akong sariling desisyon. Kaya naiinis nga ako sa kanya. Ngayon tuloy, tinatamad na ako mag-aral. Sige. Dito ka muna. Sana pasensya ka kung ano ang maibibigay namin sa iyo ng magulang ko. Dahil alam mo naman na hindi malaki ang kinikita nila sa pagtitinda sa palengke. Walang problema sa akin yan, Bes. Basta ang importante ay dito muna ako maninirahan sa inyo pansamantala at walang magbabawal sa akin kung ano man ang gusto kong gawin. Deo, pwede bang tulungan mo ko? Hindi ko alam kasi kung paano ko sasabihin kay Pearlie. Ha? Bakit ba? Ano bang sasabihin mo sa kanya? Sige nga. Ipaliwanag mo para maintindihan ko. Nandun kasi sa bahay si Pearlie. Dahil nagkagalit silang mag-ina at pinalayas daw siya. Ano? Ano lang dahilan na? Bakit nagawa ng mami niya na palayasin siya? Nagalit ang mami niya sa lagi niyang paglarakot siya. At sinabi pa na ayaw na niyang mag-aral dahil tinatamad daw siya. Kaya naman pala si Perling may kasalanan. Dahil lang iniisip ng mami niya kapakanan din niya. Aba, mahirap yata yung hindi ka nakatapos. Lalo na sa kagaya ko. Wala akong mapasukan ng disenteng trabaho. Hindi sa construction lang. Leo, anong dapat kang gawin? Siyempre, sinabihan ako ng mga magulang ko na hindi dapat matagal si Perlis doon sa bahay namin dahil hindi kaya ng magulang ko na magpakain ng ibang tao. Mabuti pa kaya mo muna siya ng ilang araw sa inyo. Saka mo sabihin sa kanya na hindi kaya ng magulang mo na doon manira si Pearlie. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita na magpaliwanag sa kanya para hindi siya magtampo sa'yo. Talagang matigas ang ulo ni Pearlie. Wala siyang utang na loob. Wala siyang pagmamahal sa akin na ina niya. Na ang magandang kinabukasan niya ang iniisip ko. Dahil may ginagamot akong sakit po na hindi niya alam. Ayoko siyang maiiwan dito sa mundo na walang tinapos na pag-aaral. At hindi rin kumikita ang aming negosyo. Dahil marami ng kakompetensya sa aming itinayong negosyo. Kaya nag-abroad ang daddy niya para masuportahan ang aming pamumuhay at para kay Pearlie. Pero di niya iniisip ang kanyang kapakanan. Akala niya, paghihigpit ang ginagawa ko para sa kanya. Ang hindi niya alam ay para tumino siya at di magsayang ng pera. May tumatawag. Sa abroad ito Bakit kaya? Sagutin ko. Hello? Oo. Ito nga ang asawa niya. Ano? Hindi. Hindi totoo yan. Patay na ang asawa ko. Hindi.
Hindi ako makahinga. Tunog! Inday! Inday! Tunog! Barley, pasensya ka na sa uri ng pamumuhay namin ha. Hindi gaya doon sa bahay ninyo. Laging masarap at kumpleto ang kinakain ninyo. Huwag kang humingi ng pasensya. Ako ang nahihiya dahil napipirwisyo ko kayo. Isa pa, nahihiya din ako sa mga magulang mo dahil isa ako sa mga problema nila. O walang anuman yun, Pearly. Basta, kaya mong tiisin ang hirap ng buhay namin. Ay pwede kang tumira dito. Para naman may kakwentuhan ako dito. Salamat sa tulong mo Buti na lang at sa aking kagipitan ay nandyan ka na tumutulong sa akin. Hayaan mo balang araw, makakatulong din ako sa'yo. Sana maisipan ni Mami na importante ako sa buhay niya at patawarin niya ako sa mga nagawa ko. Alam mo, Pearly, ang ina ay maunawain. Siguro, binibigyan ka lang ng leksyon para ikaw ay magkapag-isip ng mabuti na kailangan natin ng pagmamahal at gabay ng ating magulang. Oo nga hindi bali. Uuwi rin ako sa bahay namin. Palipasin ko lang ang galit ni Mami. Teka, may pinabibili pala lang inay sa tindahan. Dito ka muna sandali ha, at pupunta ako sa tindahan. Totoo ba lang sinasabi ni Charis na pinalayas ka ng mami mo? Oo, Dayo. Buti na lang kamo at may kaibigan ako na tumulong sa akin. Oo nga pala. Pasensya ka na sa ginawa ko sa'yo. Nung nakarang gabi, medyo lasing ko At hinamuno kasi ako. Hindi ko yung makakalimutan Pearly! Pearly! Ang mami mo, inatake raw sa puso at isinugod sa ospital. Ano? Hindi! Hindi! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Pearly, pasensya ka na sa ginawa ko nun sa'yo. Hindi ko makakalimutan yun dahil... Dahil, ano? Bakit hindi mo ituloy? Kung ano ang iyong sasabihin? Siguro, magtatapat na siya sa akin. Kung ganun ay tatanggapin ko. Kahit dalawa kami sa buhay ni Charis. Titignan ko. Sige na! Magtapat ka na, Deo. Pearly! 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 Bakit, Charis? Ano nangyari sa'yo? May masamang balita tungkol sa mami mo dahil inatake raw sa puso at 50-50 na ang buhay niya. Ano? Diyos ko, Mami ko! Bes, samahan mo ako! Gusto ko makita si Mami! Sige, halika na. Pumunta na tayo sa ospital. Sabi sa akin, delikado ang kalagayan ng mami mo. Ang mabuti pa, hintayin niyo ako dito. Iiramin ko yung tricycle ng pinsan ko para may masakyan tayo papuntang ospital. Charis! Paano na kaya to? Paano ba lang kalagayan ni Mami? Kung makita niya ako. Huwag mo isipin yan, Pearly. Kailangan nalakasan mo ang iyong loob. Sana makaligtas ang mami mo sa pagka-atake niya. At nandito lang ako na handang tumulong sa iyo, Bes. Salamat, Bes. Maraming salamat sa'yo. Mami, patawarin niyo ako, Alam ko na kung dahilan kaya natake kayo sa puso. Sana mapatawad niyo po ako, Mami. Pearly, isinisinyas ng mami mo na yakapin mo raw siya. Opo, Mami. Yakapin kita. Mami, huwag niyo po akong iwan. Hindi ko po kaya na wala kayo. Mami! Wala na ang mami mo. Tanggapin mo na ng maluwag sa iyong dibdib. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi kita pabayaan. Kung anong maitutulong ko sa'yo. Tama na, Pearly. Hoy, Deo. Bakit ngayon ka lang umuwi dito? Ilang araw kang nawala.
Saan ka ba galing, ha? Kung po kasi na namatay yung mami ni Parley. Kaya dinamayan namin ng kanyang kaibigan. Ganun ba? Akala ko kung saan ka na naman pumunta. Nakasama ang mga barkada mo. Ano? Kumain ka na ba? Ay, boy na. Huwag na kayong magalala sa akin. Kaya lang ako umuwi para maligo at magpalit ng damit. Ay, teka nga pala. May itatanong ako sa'yo. Kung namatay ang mami niya, yung daddy niya, buhay pa ba? Hindi ko ho alam yun eh. Hindi ko pa na itatanong sa kanya. Mabuti naman at nasabi niyo yun sa akin. Hayaan niyo na. At tatanungin ko si Parley. Tsaka ibabalita ko sa inyo kung anong malalaman ko. Alam mo, anak, baka nasa abroad ang daddy niya. Kaya, samantalahin mo na ang pagkakataon. Alam ko na may kayang babaeng yun. Siya na lang kaya ang ligawan mo para hindi ka na magtrabaho. Maging maginhawa pa ang buhay mo. Ho? Nginay naman. Ang ibig niyong sabihin, gusto niyo siya para maging manulang dahil lamang sa iyaman ng babae yan. Pero hindi ko siya mahalin na pag-iisipan ko yung sinasabi ninyo. Sa bagay, may katwiran kayo dyan Bakit nga hindi? May palabigasan tayo na makakatulong sa ating pamumuhay. Kay bilis ng panahon. 1 taon na palang nakaraan ang namatay ang mami. Buti na lang, may natira pa sa aming kabuhayan. Ang grocery lang na ang dapat kong asikasuhin at palaguin. Doon na lang ako kuha para sa aking ikabubuhay. Dahil naubos pala ang ipon ni mami sa bangko. Dahil sa pagpapagamot niya. Hindi ko rin alam kung nasaan si daddy. Sana, tulungan naman niya ako. Sana. Ngayon wala nang istorbo mo sa ating pamamasyal, Charis. Dahil busy na si Pearlie sa kanyang negosyo. Oo nga, Deo. Sana madalaw natin siya para hindi sabihin na nakalimot na tayo. Sige, mamayang hapon punta natin siya. Siya nga pala. Matagal na rin tayong magnobyo, hindi ba? Baka naman pwede na tayong magpakasal. Deo, kung titiis pa, siguro baka susunod na taon, pwede na. Pangako ko sa'yo. Siyempre, tumutulong pa ako sa pagsuporta sa aking mga magulang. Okay. Sinabi mo yun, ha? Hintay ko na lang yung gusto mo. Dahil ayaw kong magtampo ka sa akin Dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Deo. Sana, hindi mo ako ipagpalit sa iba. Baka may mahanap ka na may kaya dyan. Patulan mo na. Teka. Parang may ibig ka yatang sabihin, Teka, may alam ka ba na ibang babae na may gusto sa akin? Anong malay ko? Baka may inililihim ka. Pero mag-ingat ka. Pag nahuli kita, na may iba kang nililigawan, hindi kita patatawarin. Tandaan mo yan, Deo. Ay, ano ba ito? Puro hirap na lang sa buhay ang nararanasan ko. Kailan kaya tayo giginhawa? Ay, oo nga. Ay, sayang hindi ko na sana sinaway si Deo nung isinama niya dito ang babaeng yun na may kaya sa buhay. Sana naman, namarkahan na niya. Ano bang namarkahan ang sinasabi mo dyan? Talagang ikaw pati si Deo, dinadamay mo. Ang ibig kong sabihin ay kukunin ang pagkabirhin ng babae. Sana hindi ko na sinaway si Deo. May asawa na siyang mayaman Ay, na. nako, hindi mo talaga ginagamit yung utak mo. Kung natuloy yon, sigurado na humihimas na ng rehas na bakal ang anak natin. Hindi mangyayari yan. Dahil sinilip ko ay gustong-gusto ng babae ang ginagawa ni Deo sa kanya. Ano? Bastos ka nga, matanda ka. Hanggang ngayon, ang hilig mo pa rin. Namboso ka pala kina Deo at ng babaeng yon. Hindi ka na nahiya. Ay, hindi ko nakasalanan yun. Pag natuloy yun, Isang, ay nako, nakikinabang na sana tayo sa ginhawa na makakamit ni Deo.
Pero wala. Walang nangyari. Pero kakausapin ko si Deo. Baka sakalin na gusto pa rin siya ng babaeng yun. At kung wala pang nobyo yun, dahil halata ko, napatay kay Deo yung babaeng yun. Mabuti naman. At may naiwan pa si Mami na negosyo namin. Kung hindi, mahihirapan ako mabuhay na mag-isa. Sinubukan kong magtrabaho, pero ang gusto ng kumpanya, yung natapos ka sa kolehiyo. Sayang, hindi ko sinunod si Mami noon. Nagsisisi ako ngayon kung bakit hindi ko tinapos ang kurso ko sa college. Kaya pag ako'y nagkaanak, talagang sisikapin ko na pag-aralin siya hanggang makatapos ng pag-aaral para hindi sila maging kawawa. Oo nga pala, hindi ba kami nagkita ni Charissa? Asa na kayong babaeng yun? Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagpapakita sa akin. Nasa na kaya yun? Hi, Bes. Kumusta ka na? Ha? Bes? Iniisip lang kita. Nandito ka na kaagad? Ikaw ha? Ginagaya mo ako. Ilang taon na hindi ka nagpakita sa akin ha? Hindi naman, Bes. Alam mo naman na busy ako sa aking pag-aaral. At ngayon, nakatapos na ako. At hinihintay ko lang ang resulta ng aking board exam para may gamitin ako para makapasok sa permanenteng trabaho. Buti ka pa, Bes. Talagang nagpursige ka para makatapos at nakamit na yung pangarap na maging titulado. Siyempre, Bes. Ito lang kasi ang aking sandata para umasenso sa buhay. Kaya, nagpursige ako na makatapos. Ano bang plano mo? Ngayon natapos ka na sa iyong pag-aaral. May papasukan ka na ba? Baka pwedeng samahan mo na lang ako dito sa aking negosyo. Bes, pasensya ka na. Gusto kong gamitin ang aking pinag-aralan at gusto kong makaipon para mabigyan ko ng maginhawang buhay ang mga magulang ko na naghirap sa pagtaguyod sa aking pag-aaral para makatapos ako. Ganun ba? Good luck sa'yo ha. Sana matupad mo ang iyong pangarap na umasenso ka sa buhay. At sana naman, huwag mo akong kalilimutan ha, Bes. Kailangan ko nang ilagad ang mga papeles ko para sa aking pag-upload. Hindi ko muna sasabihin kay Deo dahil alam kong pupunta siya sa aking plano. Pero hindi pwede. Dapat na pabigyan ko ng ginhawa ang mga magulang ko at kapatid na hindi naman niya kayang ibigay ng pamilya ko. At alam ko na umaasa lang siya sa akin. Kaya sa lalong madaling panahon, makaalis ako dito para maging maganda ang aking kalagayan. Hindi na ako magtitiis pa sa hirap. Ay, bahala na. Kung hindi ako maintindihan ni Teo, kung magkapaghihintay siya, talagang kami ang magkapalaran. Pero, hindi ko matutupad pa ang pangako ko sa kanya na pagkatapos ng aking pag-aaral ay magpapakasal na kami. Hindi pa pwede. Hindi. Ano, Janice? Tapos ka na. At ang resulta na ng board exam, ang hinihintay mo, hindi ba? Oo, Deo. Kaya lang, yung pangako ko sa'yo, hindi pa pwede. Sana intindihin mo. Para rin sa atin ang gagawin kong ito. Ha? Anong ibig mong sabihin, Janice? Hindi pa tayo pakakasal? Ganun ba? Tama ang narinig mo. Siyempre, nagtapos ako at nag-examine. Tapos, di ko gagamitin. Paano ang aking pamilya na umaasa sa akin at naghihirap para lang ako ay makatapos? Pagbihira ka naman, Janice. Akala ko kasi magiging masaya ng buhay ko. Ngayon, sabihin mo sa akin, hanggang kailan pa ako maghihintay sa'yo? Pwede naman tayong pakasal na. Tapos, tulungan mong pamilya mo. Teo, hindi ko kaya ang dalawang pamilya. Hanggat hindi permanente ang hanap buhay ko. Sana naman, unawain mo ko. Lagi naman kitang pinagbibigyan sa gusto mo eh.
Paano naman ako, Charis? Hindi mo rin ba ako mapagbigyan sa inaasam ko na kaligayahan nung lumagay tayo sa tahimik? Sana, huwag mo namang isipin ang sarili mo lang, Deo. Alam mo ang aking kalagayan. Kung sakali na, hindi ka na makapaghintay. Humanap ka ng iba na magpapaligaya sa'yo. At bahala ka na. Charis, Buti na lang at may kapalit ako sa pagkakahera. Kung hindi, wala na akong panahon na maglibang. Hey, nakakapagod din ang magnegosyo. Pero wala naman akong alam na paraan para ibahin ang aking hanap buhay. Teka, si Charis, kailangan ko palang makausap habang hindi pa siya nakakapasok sa kanyang trabaho. Kumbinsin ko na magtrabaho muna dun sa grocery ko. Nakabukas ang pinto ng bahay niya. Ang mabuti pa, papasok na lang ako at sosorpresahin ko ang aking kaibigan. Charis! 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 Woo! Pearly. Ikaw pala. Halika dito sa loob. Ha? Deo? Nandito ka pala. Oh, nasaan si Charis? Pwede ko ba siyang kausapin? Wala pa siya dito eh. Baka madaling araw na siya umuwi dito. Dahil nakipaglamin siya doon sa kamag-anak niya namatay. Ganun ba? Oh, sige. Babalik na lang ako dito sa ibang araw. Pearly, sandali lang. Sandali. Ha? Bakit mo hinawakan ang aking kamay? Bitiwan mo. Pearly, gusto kita. Deo, wag. Pearly, Wag din mo. Diyos ko, bigla na lang umilit ang aking gusto kita, Pearly. Hindi ko kayang Sana, ang ginagawa ni Teo sa pagbigyan mo ako. Deo. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Paano ba to? Naibigay ko sa iyo ang aking sarili. Bakit? Napasubo tayong dalawa. Hindi ka ba nasiyahan sa ginawa natin? Nagsisisi ka ba? Hindi naman sa nagsisisi ako. Pero nakukonsensya ko eh. Dahil matalik kong kaibigan si Charis. Tapos para kitang inagaw sa kanya. Wala ka rin dapat na ipag-ilala, Pearly. Hindi niya malalaman ang nangyaring ito sa atin. Kailangan na ilihim natin sa kanya to. Ano? Pero ang problema, kung magbunga ang ginawa natin, imposible na hindi niya malalaman. Bakit, Pearly? Kaya mo bang ipagdapat sa kanya na may nangyari sa ating dalawa? Hindi ko kaya. Pero kung magbunga man ito, panananggutan mo ba, Deo? Depende. Kung malaman ni Charis, maaari na ikaw nang pakasalan ko. Salamat. Alam mo ba, una pa lang kitang makita, minahal na kita. Mahal na mahal kita, Deo. Kung ganon, minsan pa natin gawin ito para masiyahan tayo. At ganon din ako. Pearly, ulitin natin. Pearly. Oh, Pearly. Ulitin natin, Pearly. Tingnan mo, hindi na naman umuwi kagabi ang anak natin. Ay, saan na naman kaya nagpunta ang batang yun? Ay, ikaw naman, Isang. Nag-aalala ka kay Deo samantalang lalaking anak natin. Hayaan mo. Uuwi rin yun. Ang inaalala ko, baka sumama naman sa mga barkada at gumawa na naman ng gulo. Eh, pati siya madadamay. Ay, bahala siya. Kung hindi mag-iisip ng mabuti. Kung gusto niyang masangkot sa gulo at mabibilang mo siya, paano siya makakalabas kung wala tayong pera? Yun nga ang iniisip ko. Hindi kasi mapagsabihan ng anak natin eh. Puro problema ang ibinibigay sa atin. Ay, ikaw naman ang gumagawa ng problema mo, Isang eh. Noon pa yan na ginagawa niya. Kung minsan ay hindi umuwi dito, di ba? Pero iba ang pakiramdam ko ngayon. Bigla na lang akong kinabahan. Baka may
ginawa ng kalukuhan ang anak natin, Buyok. Ay hindi bale, kung babae ang kanyang kasama, para pag nakabuntis siya, ay mapipilitan na pakasalan. At siguro ay magtitino na rin. Hindi ba? Tama ako, Isang. Ganun pala ang pakiramdam ng pakikipagdali. Naging masaya ko. Sana, sinabi ko kay Deo na minsan ay matulog dito para maulit muli ang aming ginawa. Talagang alam na alam ni Deo ang magpapaligaya ng isang babae. Parang sanay na siya. Baka naman ilang babae na ang ginamit niya. Hindi bale, tatanungin ko siya para malaman ko. Baka hindi lang ako ang babae sa buhay niya. Bukod pa kay Charis, sana sabihin ni Deo ang totoo kung ilang babae ang naging relasyon niya. Hoy, Deo. Huwag kang masaya ka ngayon ah. Ano bang dahilan? May nagbigay na ba sa'yo ng reward? Ano ka ba naman, Charis? Ikaw lang naman ang hinihintay ko para mangyari ang sinasabi mong reward na yan. Pero alam mo, masaya ako dahil nakita kita. At sana, pagbigyan mo naman ako, Charis. Leo, di ba usapan natin? Di ba natin gagawin ang bagay na yan? Hanggat hindi pa tayo kasal. At saka, magtatrabaho ako. Di maapektuhan ang trabaho ko kung mabubuntis mo ako. Sinusubukan ko lang naman baka makalusot ang gusto ko na mangyari. Kung hindi pwede, wala naman ang magagawa. Basta isipin mo lang mahal na mahal kita. Ganon din ako, Deo. Sana magtiwala ka sa akin. Gaya ng pagtitiwala ko sa'yo. Na hindi ka na magmamahal ng iba, kundi ako lang. Oo naman, Janice. Ikaw lang naman ang mahal na mahal ko Wala nang iba. Sana nga nagsasabi ka ng totoo. Pag may nalaman ako na may ibang babae sa buhay mo, lagot ka. Hindi na ako magpapakita sa iyo. Hindi, Janice. Hindi ko naman gagawin yan Basta yung pangako mo sa akin natutuparin mo na magpapakasal tayo. At ako lang ang tinitibok ng puso mo. Ganoon din ako sa'yo. Ha? Si Deo nandyan? Sumisay niya sa akin. Bakit kaya? Ano kayang kailangan niya sa akin? Hindi bale. Nandyan na yung kapalit ko dito sa pagkakahera. Sinyasan ko siya na hintay niya ako doon sa labas para hindi nila makita na may lalaki na sumusundo sa akin. Ayun na siya. Doon sa dati para makapag-usap kami dalawa. Isasama ko doon sa bahay para makapag-inuman kami at makapaglabing-labing uli. Oh, Deo. Ang aga naman na pumunta ka rito. May kailangan ka ba? Sige, sabihin mo kung ano yon. Kuwan, Pearly. Ang itay ko, kailangan na makabila ko ng gamot Dahil dumaray na naman sa sakit sa katawan niya. Pwede bang makahiram sa'yo? Okay lang. Kung sa magulang mo gagamitin. Huwag ka nang umutang. Ibibigay ko na lang sa'yo. Dahil hindi naman diretso ang trabaho mo Kung gusto mo, doon ka na lang magtrabaho sa grocery para magkita tayo araw-araw. Sige, magkano naman ang bibigay mo sa akin? At saka, kung hindi ko papasok, huwag mo kong hanapin. Ha? Saan ka naman pupunta? Baka may iba kang nililigawan, ha? Bakit pa ako maliligaw? Kontento na ako sa'yo. Kaya huwag kang manginala. Dahil ikaw lang at si Charis ang babae dito sa puso ko. Pwede bang ako na lang ang mamahalin mo, Deo? Alam ko na una mong minahal si Charis, pero papaano na ako kung umuwi si Charis at magpakasal kayong dalawa? Wala kang magagawa na hadlangan mo kami ni Charis Pearly. Dahil kami naman ang magnobyo Ikaw nakikihati ka lang habang wala dito si Charis. Sana malino na usapan natin yan. Ano? Payag ka ba, Pearly? Pupunta na ako sa Maynila. At sa susunod na linggo ay magpa-flight na ako papuntang Hong Kong. Hindi na ako magpapaalam kay Deo.
Dahil hindi rin papayag na magka-abroad ako. Wala naman siyang mabuting idudulot sa pamilya ko. Kundi, asa lang siya sa akin. Kung sakali na malaman niya, sana humanap na siya ng iba. Dahil hindi siya ang lalaking pwedeng magmahal ng pamilya. Kundi, sarili lang niya ang iniisip niya. Kahit kay Pearlie, hindi rin ako magpapaalam. Hindi bale. Pagbalik ko, tsaka ko na ipapaliwanag ang lahat. Sana, maunawanan ako ni Teo at Pearlie. Gusto kong matupad ang pangarap ko na magtagumpay sa buhay at mabigyan ng ginhawa sa buhay ang aking pamilya. Leo anak, ay sana mag-asawa ka na. Kaysa lagi ka na lang sa mga barkada mo na wala namang mapapala, kundi ang mag-inom ng alak. Ay, dapat magkaroon ka na ng pamilya para maalagaan pa namin ang apo namin. Huwag ko kayong maglala, inay. Huwag kayong magmadali. Meron din yan. Basta maghintay lang kayo. Baka mamaya magsawa kayo. Ay, bakit? May nobya ka na ba? Ay, bakit hindi mo ipakilala sa amin ng tatay mo para makilatis din namin siya? Kahit hindi na po, inay. Sigurado naman ako na magugustuhan niyo siya. Ay magiging manugang ninyo. Teka. Kilala ba namin ang babaeng yan? Kaya alam mo na hindi ka mapapahiya kung siya ang magiging asawa mo. Oo naman o, inay. Isa siyang titulada. At nagtatrabaho sa Manila. At baka sa susunod na buwan isasama niya ako doon. E di, gagawin ko lahat para pumayag siya na magpakasal na kami. Ikaw ang bahala. Hindi mo naman susundin ang aming gusto. Kaya kung sino ang mahal mo, hindi yun na lang. Salamat po, inay. Kung hindi kayo kukontra sa babaeng mamahalin ko. Siya lang talagang tinitibok ng puso ko, inay. Wala nang iba. Ano ba yung gusto mong malaman ko, Marley? Bakit mo ba ako pinapunta dito sa bahay niyo? Gusto ko malaman mo na nagpa-check up ako at positibo na sinabi ng doktor na buntis ako, Deo. Ano? Buntis ka na? O, sa bagay. Walang problema dyan eh. E di mabuti para may anak na tayo. At gusto ng inay na magkaroon na sila ng apo. Ikaw, masaya ka ba na magkakaroon ka na ng anak? Parang di ko nakita sa mukha mo na masaya ka eh. Ha? Anong hindi? Siyempre, masaya. Napatunayan ko na isa akong tunay na lalaki at pinagmamalaki ng kahit na sino babae dahil hindi ako bahog. Ngayon, anong plano mo? Ngayon na magkakaroon na tayo ng anak. Magpapakasal na ba tayo, ha, Deo? Kukuhan eh. Bale, hindi pa ako handa eh. Dahil wala akong perang gagastusin sa handa na pagpapakasal. Walang problema dyan. Kahit sa West lang tayo pakasal. Basta pananagutan mo lang itong pinagbubuntis ko, Deo. O ano, payag ka ba? Ha? Sa abroad ang tawag na tuwan. Sino kaya to? Ang mabuti pa. Sasagutin ko. Hello? Ha? Opo. Cellphone ng mami ko to. Kaya lang, patay na po siya. Sino po sila? Ho? Kayo po ang auntie ko? Opo, may anak na po ako. Wala na rin yung negosyo ko, auntie. Nalugi po. Dahil sa aking asawa. Ano po? Sige po, auntie. Maraming salamat po kung tutulungan ninyo ako sa aking negosyo para makabangon muli. Para sa kinabukasan ng aking anak. Opo, auntie. Susundin ko ang mga bili ninyo. Salamat na lang. At may inipon ng daddy ko bago siya namatay para sa akin. Kung magkakaroon daw ako ng pamilya, auntie, hindi ko na sasabihin kay Deo.
dahil nalugi ang grocery ko dahil sa kanyang bisyo at barkada. Kaya wala siyang malalaman sa perang ipapadala ninyo sa akin, Auntie. Opo, Auntie. Maraming salamat po. Nakipag-iwalay ako kay Deo dahil napag-alaman ko na hindi lang ako ang babae sa buhay niya. Hindi na rin siya binalikan ni Charis dahil alam niya na hindi mapagkakatiwalaan si Deo. Kaya lumayo kami ng aking anak at tahimik na nabubuhay ngayon. At ibinuhos ko rin ang aking panahon at pagmamahal sa aking anak. Hanggang dito na lamang, nagpapasalamat, Pearlie. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.